Ang alamat ng bundok Canlaon mula sa Negros Occidental. Noong unang panahon, may isang dato na kahanga-hanga sa katapangan at kabaitan. Siya ay si Dato Ramilon. Dagdag pa dito ang pagiging bantog niya sa pagkakaroon ng napakagandang anak na dalaga. Siya ay si Kang. Bukod sa maganda na, siya ay mabait pa. Ang dalaga ay maraming manliligaw. Kabilang na dito si Laon, isang raha, at si Dato Sabunan. Pasugid ng manliligaw ni Kang si Dato Sabunan. Ngunit ang nagwagi sa puso ni Kang ay si Laon. Hanggang sa ipinagtapat nila ito sa kanyang ama. Hiningi na Laon ang pahintulot sa ama ni Kang ang kanilang pag-iibigan. At agad namang sumang-ayon ang ama ni Kang. Ihahanda ang kasal sa kabilugan ng buwan. At ngayon naman naghandog ng dote ang raha bilang handog sa dalaga. At nalaman ito ng bilin o kontrabida sa ating kwento. At iyan ay si Dato Sabunan. Agad lumusob ang mga kawal sa barangay ni Dato Ramilon. Ngunit sa kasamaang palad, natalo ang pangka ng ama ng dalaga. Kabilang na dito sina Kang at Laon. At natagpuan ang bangkay ng dalawang magkasintahan na magkayakap. Tunay na may forever. Hanggang isang araw may nakita mga tao ng isang umbok ng lupa. Hanggang napansin ito ng mga tao at sabi ng isa, aba, lumalaki ang burol na kinalugmukan ni Kang at Laon. Oo nga, at tila nagiging mabilis ang paglaki nito. Wika ng isa. Hanggang sa paglipas ng panahon, ang burol ay lumaki ng lumaki hanggang ito'y naging isang napakagandang bundok. Matibay ang pag-iibigan ni Kang at Laon at ang bundok na ito ay tinawag na Kang at Laon hanggang lumipas ng maraming panahon, ito ay tinawag na Kang Laon.